Sino ang hinulan sa Isaiah 46:11? Si Cyrus o si Felix Y. Manalo? May nag-comment po sa atin ukol sa talatang Isaiah 46 na kung saan ang nabanggit na talata ay may hinulaan na ibong mandaragit. Mabuti po basahin natin ang kanyang komento. Sino talaga ang kinatuparan ng Isaiah 46:11 na sinasabing ibong mandaragit? May nagsasabing si Haring Zero ang tinutukoy at ang mga iglesia ni Cristo naman ang sinasabi ay si Felix Manalo. Kung babasahin ang salin ng The Living Bible, ang nakalagay na pangalan ay si Zero at walang mababasang Felix Manalo. Sa inyong kaalaman, kanino natupad ang hula? Sa araw na ito, iyan po ang ating tatalakayin, ang Isaiah 46:11 bilang katugunan sa nagtanong po sa atin. Pero bago po ang lahat, nais ko munang batiin kayo ng magandang araw at welcome po sa aking channel, The Truth. Pakisuporta na lang po ang aking channel. Please subscribe. Maraming salamat po. Ayon po sa tanong ng ating sender, sino raw ang totoong kinatuparan na binabanggit na hula sa Isaiah 46? Dahil may nagsasabi daw na si Zero ang kinatuparan dahil mababasa ang kanyang pangalan sa salin ng The Living Bible. At ang mga iglesia ni Cristo naman ang sinasabi ay si Felix Manalo pero di mababasa sa Biblia. Kanino talaga natupad ang hula? Bago po natin sagutin ang kanyang katanungan, ay nais ko munang ipabatid sa inyo na ang gagamitin nating pagsagot ay ang Biblia at kung kinakailangan gumamit po tayo ng referensya ay gagamit po tayo para lubos po nating maunawaan ang tunay na nilalaman at konteksto na nabanggit na talata at kung kanino lumalapat ang hula bilang katuparan. Hindi po tayo gagamit ng sariling opinyon o kuro-kuro, bagkus hanggat maaari ay Biblia po ang ating pasasagutin. Mabuti po basahin po natin ang nasabing talata, ang aklat ng Isaiah 46:11 hanggang 13 ng New King James Version. Ganito po ang ating mababasa. Na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang pangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Inyong dinggin ako, inyong may matigas na loob na malayo sa katwiran. Aking inilalapit ang aking katwiran, hindi maglalaon ang aking pagliligtas, ay hindi magluluwat at aking ilalagay ang kaligtasan sa Sion na ukol sa Israel na aking kaluwalhatian. Kung mapapansin po natin ang salin ng New King James Version at iba pang mga version tulad nito, ay walang binabanggit ng anumang pangalan. Subalit sa salin ng The Living Bible, dito po ay binanggit ang pangalan ni Haring Cyrus na kalimitang ginagamit upang palabasin na si Cyrus ang inulaan. Mabuti po, basahin po natin ang Isaiah 46:11 hanggang 13 ng The Living Bible. Aking tatawaging mabilis yung ibong mandaragit mula sa silanganan at lalaking si Zero mula sa malayo at siya ay darating at susundin ang aking utos, aking sinabi na gagawin ko at aking isasagawa. Makinig sa akin, kayo matigas ang ulo, masamang tao, sapagkat inaaalay ko sa iyo ang aking kaligtasan. Hindi na malayong hinaharap, ngunit ngayon, handa kong iligtas ka at ibabalik ko ang Jerusalem at Israel na aking kaluwalhatian. Dito po sa binasa natin sa salin ng The Living Bible, ay tahasang binanggit ang pangalan ni si Zero o si Cyrus bilang siya ang tinutukoy na ibong mandaragit. Ngunit nais ko pong ipabatid sa inyo ang The Living Bible ay isang aklat na paraphrase of the Old and New Testament. Ano po ba ang ibig sabihin ng paraphrase?
mabuti po basahin natin ang English-Tagalog Dictionary by Leo James English sa pahina 712. Paraphrase: magpakahulugan, pakahuluganan sa ibang pangungusap. Pakahulugan, pagpapakahulugan sa ibang pangungusap. Sa madaling salita, na ang mga nagsalin ng Isaiah 46:11 ng The Living Bible ay nagbigay lamang sila ng sarili nilang pagpapakahulugan o sariling opinion or interpretation, sapagkat sa mga orihinal na manuskrito ng Hebreo manuscript, walang binabanggit na pangalan o walang binabanggit na Syro o Siro. Bagkus, pagdaragdag lamang dahil ang paniniwala ng mga nagsalin ng The Living Bible na si Siro o si Cyrus ang tinutukoy, kaya isiningit ang pangalan ni Siro. Kaya ang pangalan ni si Siro sa Isaiah 46:11 ay hindi bahagi ng manuskrito, bagkus ito ay isang pagdaragdag lamang ng mga nagsalin ng The Living Bible, dahil iyon ang kanilang paniniwala. Kung hindi pala nakasulat ang pangalan ni Siro, kung gayon, sino ang kinatuparan ng hula? Mga ka-unbox, sa Isaiah 46:11 hanggang 13 ay may dapat nating pansinin ang tatlong kondisyon na ibinigay ng Biblia upang ilarawan ang partikular na lingkod ng Diyos. Una, ang lugar na pinagmulan. Isang malayong bansa sa silangan o malayong silangan. Pangalawa, ibinigay na gawain upang may sakatuparan. Isasagawa ang payo ng Diyos sa pamamagitan ng paglapit sa kanyang katwiran sa mga tao. Pangatlo, mga taong ipapadala ng Diyos ang lingkod na ito sa mga malayo sa katwiran. Sa makatuwid ay may tatlong pamantayan tayo na gagamitin para matukoy po natin ang totoong kinatuparan ng hula, nang sa gayon makamit natin ang tamang pamamaraan ng pagtukoy kung sino ang kinatuparan ng hula at kung kanino lumalapat. Pupwesahan po natin sa lugar na pinagmulan. Ang sinasabi, ang lugar na pinagmulan ay isang malayong bansa sa silangan o malayong silangan. Saan ba nagmula si Siro? Basahin po natin ang aklat ng Ezra 1:1 ng New King James Version sa pagkaliwat na po sa Tagalog. Noong unang taon nga ni Siro na hari sa Persya, upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay matupad, pinukaw ng Panginoon ang espiritu ni Siro na hari ng Persya, nang anupat siya'y nagpahayag sa buong kanyang kaharian, at isulat din ito na nagsasabi. Kung mapapansin po natin, si Siro ay isang Persian. Sa katunayan, siya ang hari ng Persya, at ang Persya ay di malayong bansa sa silangan. Gaya ng inilalarawan ng hula, ang Persya ay nasa malapit na silangan. Basahin po natin ang isang sipi mula sa Oriental Heritage, The Story of Civilization, Part 1 by William Durant sa pahina 352. Ganito po ang ating mababasa. Persia became the master of Media and prepared to become master of the whole Near Eastern world. The Persians were apparently the handsomest people of the ancient Near East. Sa madaling salita, si Cyrus na isang Persian at ang Persia ay nasa malapit silangan o Near East. At sa panahon natin ngayon, ang Persia ay ang kasalukuyang bansang Iran at nabibilang ngayon sa Middle East o gitnang silangan. Sa madaling salita po ay hindi lumalapat ang lugar na pinanggalingan ni Cyrus sa Near East o malapit na silangan, dahil ang binabanggit sa hula ay magmumula sa malayong silangan o Far East. Dumako naman tayo kay Felix Manalo. Saan naman nanggaling si Felix Manalo? Basahin po natin ang sinipi mula sa Wikipedia, the Free Encyclopedia. Ganito po ang mababasa. Felix Y. Manalo was born on Barrio Calzada, Tipas, Taguig, Manila Province. Transferred to Rizal Province in 1901 and now part of Metro Manila, Philippines on May 10, 1886.
Sa makatuwid, si Felix Manalo ay nagmula sa bansang Pilipinas. Ang mahalagang tanong, saan sa parte ng mundo matatagpuan ang Pilipinas? Basahin po natin ang CP mula sa Short History of the Far East by Kenneth Scott Latourette sa pahina 290. The Philippines were partly assimilated to European culture under the Spanish tutelage. They became the only Christians and Europeanized nation of the Far East. Sa makatuwid, base sa mga referensya na ating binasa na ang Pilipinas ay nasa malayong silangan o Far East na pinanggalingan ni Felix Manalo at gayon din, lumalapat sa kanya ang binanggit na hula na magmumulo ang ibong mandaragit sa malayong silangan. Baka sakali sa lugar ay lumapat kay Felix Manalo. Baka yung mga sumunod na hula ay hindi lalapat sa kanya. Mabuti po, dumako po tayo sa ikalawang palatandaan. Ibinigay na gawain upang may sakatuparan. Isasagawa ang payo ng Diyos sa pamamagitan ng paglapit ng kanyang katwiran sa mga tao. Base sa ikalawang palatandaan ng taong hinulaan, ay isasagawa ang payo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang katwiran sa mga tao. Ang mahalagang tanong, ano ang katwiran na sinasabi? Basahin po natin ang aklat ng Roma 1:16-17 ng New International Version sa pagkaliwat na po sa Tagalog. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa bawat sumasampalataya, una sa Hudyo, pagkatapos ay sa Hentil. Sapagkat ang Ebanghelyo ay nahahayag ang katwiran ng Diyos. Isang katwiran na sa pamamagitan ng pananampalataya mula sa una hanggang sa huli, gaya ng nasusulat, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ang katwiran ng Diyos tulad ng nabasa natin ay ang Ebanghelyo. Kaya ang kanyang tungkulin, ipangangaral ang Ebanghelyo. Si Haring Ciro ba ay isang mangangaral ng Ebanghelyo upang dalhin ang katwiran ng Diyos sa mga tao? Hindi po, dahil wala tayong mababasa na nangaral ng mga salita ng Diyos si Cyrus. Kung gayong hindi pala siya nangaral, ano ang naging tungkulin o gawain ni Cyrus na iniutos ng Diyos sa kanya? Basahin po natin ang aklat ng Isaiah 44:28 ng New King James Version sa pagkaliwat na po sa Tagalog, na nagsasabi tungkol kay Ciro, siya ang aking pastol at gagawin niya ang lahat ng aking kasiyahan, na magsasabi sa Jerusalem, ikaw ay itatayo at sa templo ang iyong patibayan ay may lalagay. Kung mapapansin po natin, si Cyrus ay siya ang magtatayo ng templo ng Diyos. Basahin pa po natin isang talata sa aklat ng ikalawang Kronika 36:22-23 ng New International Version. Pinakilos ng Panginoon ang puso ni Ciro na hari ng Persya upang gumawa ng isang pahayag sa buong kanyang kaharian at upang isulat din ito. Ito ang sinasabi ni Cyrus na hari ng Persya, ibinigay sa akin ni Yahweh ang Diyos ng langit ang lahat ng kaharian sa lupa at itinilagay niya akong magtayo ng templo para sa kanya sa Jerusalem sa Juda. Maaring umahon ang sinuman sa kanyang bayan sa gitna mo at sumasinyo nawa ang Panginoon nilang Diyos. Malinaw na pagtatayo ng templo ang gawain na iniatang ng Diyos kay Cyrus at hindi mangaral. Sa madaling salita ay hindi nagawa ni Cyrus ang mangaral ng Ebanghelyo bilang katwiran ng Diyos. Kaya base sa Biblia, ay hindi lumalapat sa kanya ang ikalawang palatandaan na ipangangaral ang Ebanghelyo. Ngayon, punta naman po tayo kay Felix Manalo. Siya ba ay nangaral ng Ebanghelyo ng Diyos? Muli, basahin po natin ng isang sipi sa Wikipedia, the Free Encyclopedia. Felix Manalo, together with his wife, Holorata, went to Punta that same month and began preaching. He also returned to Taguig to evangelize and preach there.
he was ridiculed and questioned by the townsfolk during his meeting. He was later able to baptize a few converts, including some of his persecutors. He registered his newfound religion as the Iglesia de Cristo, English, Church of Christ, Spanish, Iglesia de Cristo, on July 27, 1914 at the Bureau of Commerce as a unipersonal corporation with himself as the first executive minister and founder. Makatuwid po, lumalapat din kay Felix Manalo ang ikalawang palatandaan na ipangangaral ang katuwiran ng Diyos at iyon ang Ebanghelyo. Na makatuwid, ang unang palatandaan at ikalawang palatandaan ay lumalapat kay Felix Manalo. Baka naman yung ikatlo hindi lalapat sa kanya. Mabuti po, puntahan natin ang ikatlong palatandaan. Mga taong ipapadala ng Diyos ang lingkod nito sa mga malayo sa katuwiran. Sino sila? Sila ang mga taong malayo sa katuwiran o malayo sa tunay na ebanghelyo. Paano ang mga taong pinadalhan ng Diyos kay Cyrus? Malayo ba sa katuwiran ang mga taong iyon gaya ng ipinihawatig ng propesiya sa Isaiah 46? Pagamat nalaman na natin na isinugo ng Diyos si Ciro upang isoli ang Jerusalem at ang templo na para sa bansang Israel ng Diyos. Ano ang kalagayan ng Israel? Malayo ba sila sa salita ng Diyos? Malayo sa kanyang batas na kailangan silang ilapit muli dito ni Cyrus? Mababasa po natin ang sagot na yan sa Roma, sa aklat ng Roma 9:4 ng New International Version. Ganito po ang ating mababasa. Ang mga tao ng Israel, sa kanila ang pag-aampon bilang mga anak, kanila ang banal na kalwalatian, ang mga tipan at ang pagtanggap ng kautusan, ang pagsamba sa templo at ang mga pangako. Mga kanbaks, nililaw ng Biblia na ang Israel ay hindi malayo sa katuwiran ng Diyos o malayo sa batas ng Diyos. Sa katunayan, sila ay may batas na, kaya naman batid natin may hinuha na ang mensaherong binanggit sa hula ay na nakasulat sa Isaiah 46:11 ay tiyak na hindi si Ciro. Sapagkat nung panahon na yun, ang mga Israelita ang unang nakatanggap ng batas ng Diyos o ang katuwiran ng Diyos. Kaya hindi maaaring malayo sila sa katuwiran. Basahin po natin ang aklat ng Romans 3:1-2 ng New King James Version. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo o ano ang mapapakinabangan ng pagtuturi? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Sa madaling salita, ang mga Hudyo ay malapit sila sa katuwiran sapagkat sa kanila ay pinagkatiwala ang mga salita ng Diyos. Kaya mga kaanbak, nilinaw ng Biblia na ang Israel ay hindi malayo sa katuwiran ng Diyos o malayo sa batas ng Diyos. Sa katunayan, sila ang may batas na bago pa dumating si Ciro. Kaya naman masasabi natin na ang mensaherong binabanggit sa hula na nakasulat sa Isaiah 46:11 ay tiyak na hindi si Ciro. Sa makatwid, hindi rin lumalapat kay Ciro ang isa pang hula na ilalapit ang katwiran sa malayo. Ibig sabihin ay ilalapit ang katwiran ng Diyos sa mga hindi pa dinatnan ng mga aral o mga salita ng Diyos. Samantalang hindi nangaral si Ciro sa mga Hudyo o Israel. Dahil bago pa si Ciro ay matagal nang natanggap ng mga Israelita ang katwiran ng Diyos o Ebanghelyo. At ang gampanin ni Ciro ay ang pagtatayo muli ng templo ng Diyos at hindi mangaral. Kaya yung palatandaan ng hula na ilalapit sila sa katwiran ay hindi lumalapat kay Ciro sapagkat ang mga Israelita na nakasama ni Ciro ay malapit sila sa katwiran sapagkat sa kanila unang naibigay ang mga kautusan. Tumako naman tayo kay Felix Manalo. Si Felix Manalo ba ay nilapit ang katwiran sa malayo? Basahin po natin ang sinipi mula sa Iglesia ni Cristo website at sa mga pasugo. Ganito po ang ating mababasa. Ang Iglesia ni Cristo ay nagsimula sa Pilipinas noong unang bahagi ng 1900s. Nagsimula sa Iglesia si Brother Felix Manalo noong 1913. Opisyal itong nairehistro noong 1914 sa gobyerno ng Pilipinas. Ang mga turo ni Brother Felix Manalo ay nakatuon sa pagbabalik sa orihinal na mga turo
ng sinaunang iglesyang Kristiyano. Naniniwala siya na ang Ama lamang ang iisang Diyos na tunay at hindi siya naniniwala sa Trinity na isang pangunahing paniniwala sa maraming iglesia ng mga Kristiyano. Itinuro niya na si Jesucristo ay anak ng Diyos, ngunit hindi Diyos sa parehong paraan tulad ng Diyos Ama. Ang Iglesia ni Cristo ay nagsimula sa maliit sa Pilipinas, ngunit patuloy na lumalago. Sa kasalukuyan, ang Iglesia ni Cristo ay nasa 166 mga bansa at teritoryo at nasa 152 iba't ibang lahi at etnisidad. Kaya muli, ang ikatlong palatandaan ng hula na ilapit ang katwiran ng Diyos sa mga malayo ay lumapat muli kay Felix Manalo. Dahil karamihan mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay mula sa iba't ibang reliyon at mga bansa na taliwas ang kanilang naunang paniniwala na ang Diyos ay may tatlong persona o Trinidad. At dahil nailapit ang tunay na katwiran ng Diyos, ay nakilala nila ang isang Diyos na tunay nang walang iba kundi ang Ama. Sa makatuwid, ang Isaiah 46:11 ay lumalapat sa katauhan ni Felix Manalo na sumisimbolo bilang ibong mandaragit na siyang kinatuparan. Bilang buod ng ating talakayan base sa tatlong palatandaan. Una, ang lugar na pinagmulan, isang malayong bansa sa silangan o malayong silangan. Si King Cyrus ay taga-Persya at ang Persya ay nabibilang sa lugar na Near East o malapit silangan at hindi tumutugma sa binanggit na hula na malayong bansa o malayong silangan. Si Felix Manalo ay mula sa Pilipinas at ang Pilipinas ay nabibilang sa Far East o malayong silangan at natatanging bansang Kristiyano sa nabanggit na reyon na tumutugma sa binanggit ng hula na mula sa malayong silangan. Pangalawa, ibinigay na gawain upang maisakatuparan. Isagawa ang payo ng Diyos sa pamamagitan ng paglapit sa kanyang katwiran sa mga tao. Si King Cyrus ay hindi nangaral kailanman ng mga katwiran ng Diyos o mga payo ng Diyos tungkol sa Ebanghelyo. Pagkus ang inutos ng Diyos sa kanya ay ang pagtatayo muli ng templo. Samantalang si Felix Manalo kasama ang kanyang asawang si Honorata ay pumunta sa punta noong buong ding yon ay nagsimulang mangaral. Bumalik din siya sa Taguig upang ilapit ang Ebanghelyo at mangaral. Siya rin ay isang mangangaral na dalisay ng Ebanghelyo, hindi kailanman nagturo ng mga personal na opinyon. Bagkus palaging pagbabasa ng mga sagot ng Biblia sa mga tanong. Muli, lumapat ang hula sapagkat isinakatuparan ang payo ng Diyos na siyang Ebanghelyo upang ituro sa mga tao. Pangatlo, mga taong ipapadala ng Diyos ang lingkod na ito sa mga malayo sa katwiran. Si King Cyrus ay hindi nangaral sa mga Israelita at bago pa niya tinulungan ang mga Israelita muling itayo ang templo, ay matagal nang natanggap ang mga lingkod ng Diyos ang katwiran sapagkat sa kanila unang ipinagkatiwala ang salita ng Diyos o ang katwiran ng Diyos. Samantalang si Felix Manalo ay inilapit ang katwiran sa mga tao sa pagbabalik sa orihinal na mga turo ng sinaunang Iglesyang Kristiyano. Naniniwala siya na Ama lamang ang isang Diyos na tunay at hindi siya naniniwala sa Trinity na isang pangunahing paniniwala sa maraming reliyon mga Kristiyano na lumayo sa tunay na aral. Itinuro niya na si Jesucristo ay anak ng Diyos, ngunit hindi Diyos sa parehong paraan tulad ng Diyos Ama. Base po sa ginamit nating sukatan mula sa Biblia na mas lumalapat kay Felix Manalo ang Isaiah 46:11 kumpara kay Haring Cyrus sapagkat si Felix Manalo ay ipinanganak sa Pilipinas na nabibilang sa malayong silangan, nangaral ng mga katotohanan at itinaguyod ang mga payo ng Diyos upang sa ngayon mailapit sa mga tao ang tunay na katwiran at kabanalan. Ano
Sana po lubos niyong naunawaan kung kanino lumapat ang hula ng Isaias 46:11 at kung sino ang tunay na kinatuparan ng ibong mandaragit. Kung may iba po kayong alam na tao na mas lalapat ang hula sa kanya kaysa kay Felix Manalo, ay pag-i-comment na lang po sa comment section. Sa Diyos po lahat ng kapurihan. Maraming salamat po muli. Please subscribe.